Hello guys, good morning. So for today, gagawa tayo ng giant mandala para sa yarn bombing event sa Luneta. So itong nagawa ko is approximately nasa 30 inches siya pagka in-stretch. So meron siyang center bit, internal 1, 2, and yung outer bit niya. So if you want to make it na 36 inches, ang difference niya is etong last 4 rounds ay instead of double crochet, gagawin siyang treble crochet. And then, nag-alternate yung color niya. So, yung center bit, pwedeng maging yellow or green. Or, it can be like this. So, may alterations yung kanyang center internal 1 and 2. But yung outer is always the same. So, ito yung mga colors na kailangan natin para sa giant mandala. Sets of 3 siya. So, may greens, yellows, reds, and yung outer bits ay yung white, beige, and tan. So, ang pagkuha sa kanya is from the inner bits kasama nung outer bits para maging double pull. And ilalagay ko sa description box yung shades niya. So, ang ginamit dito is Monaco Acrylic 4-ply na 250 grams. So, yan siya guys. So, guys, para dito sa project na to, kailangan natin ng hook na may size na 6mm. At syempre, kailangan din natin ng gunting. Okay guys, para sa project na to, gagamit tayo ng Monaco Acrylic yarn na 4-ply. Kukunin natin yung strand sa loob and sa labas. And pagsasamahin natin siya para maging double pull yung ating yarn. So, mag-start na tayo guys. Kunin natin ating pink yarn. Gawa tayo ng slip knot. And then chain 5. Slip stitch tayo dun sa unang-unang chain. Chain 1. Gagawa tayo ng 8 single crochet dun sa loop na ginawa natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. So, slip stitch tayo dun sa unang-unang single crochet. And then, for the second round, ang gagamitin natin is the same color of yarn. So, chain 3. So, it is considered as double crochet. And then, chain 2. And sa next space, magda-double crochet tayo, guys. Chain 2. Double crochet. Hanggang sa mabuo natin yung 8 na double crochet para maging octagon yung ating gagawing crochet piece. So, tuloy nyo lang guys and habol ako sa inyo. Okay? Okay guys, so dapat itong ating
piece ay ganito na itsura niya, guys. Iko-close lang natin yung last. So, chain 2 and slip stitch tayo dun sa pangatlong chain. And then, cut our string. And then, kunin natin ang next color natin, which is red. So, slip knot ulit, guys. And slip stitch tayo dun sa chain 2 space. And dito, gagawa tayo ng tatlong double crochet. So, chain 3. And then, considered na yan as a double crochet. So, maglagay pa tayo ng second one and third. Chain 1. And on the next chain space, lagay tayo ng tatlong double crochet. And yun lang ang gagawin natin all around hanggang sa mabuo natin yung 3DC sa lahat ng chain space. 3DC, chain 1, and then 3DC ulit. Okay, so gawin nyo lang yun, guys, and habal ako sa inyo. Okay, guys, so dapat ganito na ang ating third round. 3DC, chain 1, 3DC. So, chain 1 lang ako, guys. Slip stitch tayo dun sa third chain 3 na considered as double crochet. So, dito, chain 1 tayo, guys. And then, maglalagay tayo ng tatlong half double crochet dun sa top ng tatlong double crochet sa ibaba. So, yarn over, pull through 3 loops, yarn over, and pull to 3 loops. Yan. Same pa rin pala ng color ng yarn ang gagamitin natin para sa fourth round. So, dito sa chain 1 space, maglalagay tayo ng isang half double crochet, and then chain 1. On the same space, maglalagay tayo ng half double crochet, and then sa next 3 spaces, maglalagay tayo ng tigi-tigisang half double crochet. And yun yung gagawin natin all around, guys. Tatlong half double crochet sa taas ng tatlong double. So, chain space, maglalagay tayo ng isang half double crochet, chain 1, isang half double crochet, and yun lang yung gagawin natin all around, guys. Okay, guys, so close na natin yung fourth round. So, dito na ako sa last stitch. So, dito maglalagay tayo ng isang half double crochet, chain 1, isang half double crochet on the same space, and slip stitch tayo dun sa unang-unang half double crochet, and then cut our string, fasten off. So, ngayon gagawin naman natin, guys, yung fifth round, which is DC dito sa chain space na to. So, kunin natin yung maroon na ating yarn, then gawa tayo ng slip knot. Okay, so slip stitch tayo dun sa chain 1 space, and then chain 3 tayo. Yan, considered na siya as 1 double crochet. So, on the same space, maglalagay tayo ng another double crochet and a third one. And then, mag-chain tayo ng 5. 1, 2,
3, 4, 5. And then, sa next chain space, in between nung dalawang half double crochet, dito tayo maglalagay ng tatlong double crochet. Okay guys, so hope nakikita nyo. So, yun yung gagawin natin all around. Chain 5. On the next chain space, lagay tayo ng tatlong double crochet. And then chain 5 ulit, tatlong double crochet all around for the 5th round. So, gawin nyo lang siya guys, and habal ako sa inyo. Okay guys, dapat din ito na itsura ng ating mandala. So, hindi na ako sa last bits ng 5th round. So, slip stitch lang tayo dito sa first double crochet. And then, for the 6th round, magti-3 DC together tayo. So, chain 2 muna. And then, slip stitch or 3 DC together. So, 1, 2, 3, pull through 4 loops, and then chain 4, 1, 2, 3, 4, and on the 3rd chain, dun tayo maglalagay ng isang single crochet. Nakalimutan ko sabihin na itong 6th round, maroon pa rin na kulay ang gagamitin natin. So, chain 4, on the next one, 3 DC together. So, there's 1, 2, and 3. And then may matitirang 4 loops. So, pull through 4 loops. Chain 4 ulit. 3, 4. Single crochet on the 3rd chain. And then chain 4. 3 DC together ulit. And work on it around guys. And habal ako sa inyo. Okay guys, so ganito na yung itsura ng ating mandala. So, dito na ako sa last bits. Ipin ko na lang is chain 4. And then single crochet on the 3rd chain. And then chain 4. And slip stitch dun sa top nung 3 DC together. And then cutter string. So, mag-incorporate na tayo ng next color natin. So, that is the medium yellow. So, mag-slip knot din tayo dito guys. And hanapin natin yung 4 chain space. And doon maglalagay tayo ng 4 single crochet. So, there's 1, 2, 3, 4. So, dito sa single crochet sa ibaba, dito tayo maglalagay ng tatlong chains. 1, 2, and 3. On the next space, magbigay tayo ng 4 na single crochet. And then, dun sa top ng 3 DC together, 1 chain lang ilalagay natin in between. And then, on the next, put 4 single crochet. And alternate lang between 1 chain and 3 chains. So, basta po dun sa mga single crochet, dun tayo maglalagay ng 3 chains.
Kasi dun po natin ilalagay yung ating next design. So, yun naman gagawin nyo all around. And catch up with you after. Okay guys, so by now nagawa na natin yung 7th round. Andito na ako sa huling bits niya. So, chain 1 lang. And then, slip stitch tayo dun sa unang-unang single crochet. And dito, gagawa tayo ng fan stitch. Using treble crochet. So, yarn over 2 times. On the chain 3 space, dun tayo maglalagay ng treble crochet. So, 4 na treble crochet dun sa chain 3 space. So, after ng 4 na treble crochet, mag-chain 2 tayo. And then, gagawa ulit tayo ng 4 na treble crochet on the same space. So, there's 1, 2, 3, and 4. So, nagagawa tayo ng fan stitch. Single crochet tayo guys dun sa chain 1. And then, gagawa ulit tayo ng another fan stitch. So, treble crochet 4 times sa chain 3 space. So, yun yung gagawin natin. 4 na treble crochet, chain 2, and then 4 na treble crochet. Okay. So, just work on it around, and I'll catch up with you later. Okay guys, so by now, ganito na itsura ng ating mandala. So, nagawa natin yung 8 fan stitches using treble crochet, chain 2, treble crochet, and then single crochet here. So, dito tayo sa last bits. So, dito guys, single crochet, and then slip stitch, and then cutter string. So, mag-incorporate tayo ng panibagong kulay, which is yung darker yellow. So, slip knot ulit tayo, guys. Canary yellow ang nakalagay dun sa ano. Then, hanapin natin yung tip ng fan stitch. Yung first fan stitch. Dito, mag-slip stitch tayo, guys. And then, chain 3. Considered as the first double crochet. And then, maglagay pa tayo ng isa pang double crochet. And then, chain 2. On the same space, maglagay tayo ng 2 double crochet. Okay. And then, on the next 3 spaces, maglagay tayo ng tigi-tig-isang double crochet. So, yung design naman nito guys is chevron. So, nagawa na natin yung 3 double crochet. So, dito sa pinakagitna, mag-take 3 DC together tayo. So, 1, 2, 3. Then, pull through all 4 loops. And then, on the next 3 spaces, tigi-tig-isang double crochet ulit. 1, 2, and 3. On the chain 2 space, maglagay tayo ng 2 double crochet.
chain 2, and then dalawang double crochet on the same space. Then, susundan lang natin tong guys, yung ginawa natin all around. So, ang next is tatlong double crochet na titigisa. And then, on this middle part here, 3DC together. So, pwede nyo na siyang gawin on your own and habol na lang ako guys. Okay guys, dapat din ito na itsura ng ating mandala. So, mag-incorporate ulit tayo ng isa pang color which is yung tan. And pakita ko lang sa inyo guys kung paano gawin. Okay, so first off, slip stitch lang po muna tayo sa unang DC, which is yung chain 3. And then, fasten off, cut your string and fasten off. And then, kuha tayo ng panibagong color, yung ating tan color, and slip na tayo doon. Hanapin natin yung yung tip part ng ating yung may chain 2 space. Doon tayo mag-slip knot. Doon tayo mag-slip stitch. And then chain 3. So considered as first double crochet. So after that, double crochet, chain 2, dalawang double crochet on the same space. And then on the next 4 spaces, maglalagay po tayo ng tigitig isang double crochet. So there's 1, 2, 3, and 4. So, sa next 3 spaces, naglalagay po tayo ng 3DC together. So, there's 1, 2, and 3. And then, pull through all 4 loops. And then, 4 po na tigitig isang double crochet sa next 4 spaces. Then, ulitin lang natin siya all around, guys. Just remember na 4 DC in between. Because, yun po yung ating increase. So, dito po, maglalagay po tayo ng dalawang DC. Chain 2, dalawang DC on the same space. And then, 4 na DC to each of the 4 spaces. 3 DC together dito sa tatlong space sa gitna. And then, work on it around and habol ako sa inyo guys. Okay guys, so dapat yun na guys yung itsura ng ating mandala. So mag-incorporate ulit tayo ng panibagong kulay, which is yung apple green. Then gagawa ito tayo ng slip knot. I-point natin yung tip part niya. And dun tayo mag-slip stitch. Stitch tayo dito guys. Chain 3. So considered as first double crochet, and then double crochet tayo on the same space. Chain 2. Dalawang double crochet on the same space. And then, ang gagawin natin next is mag-chain tayo ng 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Hahanapin natin guys yung top ng 3DC together. And then tayo maglalagay ng treble crochet.
after ng treble crochet, mag-chain 6 ulit tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa next tip part, maglalagay tayo ng dalawang double crochet, dalawang chain, dalawang double crochet on the same space. So, magmumukha na siyang V-stitch. After this, mag-chain ulit tayo ng 6. Hahanapin natin yung tip part ng 3DC together. And then, dun tayo treble crochet. And then, gawin nyo lang all around. So, chain 6. And then, on this step, yung ating V-stitch all around. And, habol ako sa inyo, guys. Okay, guys. By now, nagawa na natin yung 11th round. So, gagawin naman natin yung 12. So, nandito na tayo. Ang gagawin natin is, gagamitin pa rin natin yung apple green. Slip stitch tayo sa next DC. And also sa chain 2 space. Chain tayo ng 3. Counted as the first DC. And then, gawa tayo ng isa pang DC. Chain 2. Dalawang DC sa same space. Then, dalawang chain. Sa chain space, maglalagay tayo ng dalawang double crochet. Chain 2. Sa same space, lagay tayo ng dalawang double crochet. Chain 2. Sa next chain space, maglalagay tayo ng dalawang double crochet. Chain 2. Sa same space, lagay tayo ng dalawang double crochet. Chain 2. Pag na-reach natin yung isang tip part, which is yung V-stitch, gawa ulit tayo ng V-stitch na dalawang double crochet. Chain 2. Dalawang double crochet on the same spot. Then, i-repeat lang natin siya all around, guys. So, yung V-stitch natin, chain 2, dalawang DC, chain 2, dalawang DC. Sa next space, chain 2, dalawang DC, chain 2, dalawang DC, chain 2, and then yung V-stitch. And work on it around, guys. Okay, guys. So, by now, nagawa na natin yung 12 round. Ang gagawin na lang natin, guys, is mag-slip stitch tayo sa next or sa first double crochet, and then let your string and fasten off. Kunin na natin yung ating next color, which is yung green. Then gawa ulit tayo, guys, ng slip knot. Then, dun sa tuktok ng una nating shell stitch, slip stitch tayo doon. Chain 3. And then, double crochet. Chain 2. Dalawang double crochet on the same stitch or the same space. Chain 2, and then gagawa tayo ng
tiga-tigalawang double crochet sa lahat ng chain spaces. So, for the next, maglalagay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, 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 dalawang double crochet on the next space, and ang narating na natin guys yung tip part or yung V-stitch. So, chain 2 tayo. And dito, maglalagay ulit tayo ng shell stitch or V-stitch. Dalawang double crochet, chain 2, dalawang double crochet. So, yan yung gagawin natin guys around. So, meron lang 1, 2, 3, 4, 5 na repeats ng double crochet in between the V-stitches. Okay guys, natapos na natin yung 13th round. So, tuloy na tayo sa 14. Gagamit tayo ng panibagong yarn, which is yung dark na green or emerald green. So, gagawa ulit tayo ng slip knot. And then, mag-slip stitch ulit tayo sa unang shell stitch or V-stitch. Chain 3 counted as double crochet, and then double crochet on the same space. Chain 2, double crochet in the same space. Chain 2, and then for the next chain spaces, maglalagay tayo ng tiga-tigalawang double crochet, and in between are 2 chains. So, dalawang double crochet sa next chain space, chain 2, dalawang double crochet sa next chain space, chain 2. So, fast forward tayo guys. After nung unang V-stitch, meron tayong 6 na repeats ng double crochet, 2 double crochet, chain 2. And so, narating natin yung isa pang V-stitch. So, doon maglalagay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, and dalawang double crochet. And then sa next chain spaces, ilalagay tayo ng tiga-tigalawang double crochet in between or chain 2. So, habal ako sa inyo guys. Ayan guys, natapos na natin yung 14th round. So, punta naman tayo sa outer layer niya. Starting with this natural or nakita ko kasi ecru. So, tawag din natural. Basta number 61 siya. So, ito yung gagamitin natin para sa next na round. Okay guys, so kunin na natin yung ating next color and magawa tayo ng slip knot. And then, slip stitch tayo dito sa unang-unang V-stitch.
slip stitch, chain 3, counted as the first DC, then double crochet, chain 2, then dalawang double crochet sa same space, and then chain tayo guys ng 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then treble crochet tayo dun sa gitna nung mga cluster sa baba. So 6 siya sa ibaba. So in between those 3, dun tayo mag treble crochet. And then chain 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then, dun tayo punta sa V-stitch ulit, which is yung tip part. So, maglagay tayo guys ng dalawang DC, chain 2, and then dalawang DC ulit. And ito yung gagawin natin all around. Okay, so chain 12, then treble crochet tayo dito sa gitna, and then yung V-stitch ulit, and then yan. Yan yung repeat na gagawin natin guys, all throughout round 15. Okay guys, so sana masundan nyo siya guys. Hello guys, so by now nagawa na natin yung 15th round. Then tuloy na tayo sa 16th. So gagamitin pa rin natin tong natural color or yung ecru. Medyo mahaba na siya. Kaya, so andito tayo sa last one. Slip stitch lang tayo dito sa double crochet, and then sa next, and then chain 3 counted as first DC, and then followed by another DC, chain 2, and then dalawang DC on the same space, and then chain 2. Sa 12 chain space, maglalagay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, on the same space, maglagay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, and the same space, magbigay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, on the next 12 chain space, maglagay tayo ng tatlo ring tig-dalawang double crochet. So 1 and 2, chain 2, on the same space, dalawang double crochet, chain 2, on the same space, dalawang double crochet, and then chain 2,
Then, andun sa V-stitch natin, naglalagay tayo ng dalawang double crochet. Chain 2, and on the same space, double crochet 2 times. So, yun ang gagawin natin around, guys. So, in between the V-stitches, dapat meron tayong 6 na tig double crochet. Okay, so, habal ako sa inyo after. Okay, guys, so, next color tayo. Itong white, which is the shade number 1. Ito ang nagagamitin natin para sa 17th round. Okay, guys, so, 17th round na tayo. Kunin natin yung ating white, which is yung number 1. Gawa tayo ng slip stitch. And slip stitch tayo dito sa unang-unang V-stitch. Okay. Medyo mahaba na siya. So, mahirap na hilahin. Okay, so, chain 3. And then, count it as the first DC. Gawa ulit ng isa pang DC. Chain 2. And then, dalawang DC sa same space. Chain 2. On the next chain space, lagay tayo ng dalawang double crochet. Chain 2. On the next chain space, dalawang double crochet. Chain 2. Next space, dalawang double crochet. Chain 2. On the next chain space, lagay tayo ng dalawang double crochet. And all in all, meron tayong itong repeat nitong ginagawa natin. Chain 2, dalawang double crochet, chain 2, dalawang double crochet, chain 2, dalawang double crochet sa next chain space. And then, na-reach natin yung isa pang point part. Chain 2. Dito, gawa tayo ng V-stitch. Dalawang double crochet. Chain 2. On the same space, double crochet, dalawa. So, yun yung gagawin natin around, guys. So, in between, dun sa mga tip parts, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na repeats nung double crochet and chain. And then, habal ako sa inyo, guys. Well, guys, eto na tayo sa ating last na color for round 18. So, ang gagamitin natin is itong cream or shade na number 10. So, yun ang gagamitin natin next. So, ito na siya, guys. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in between sa ating mga V-stitches. So, kunin natin yung last color natin, which is yung beige. Gawa tayo ng slip knot. Tapos, slip stitch tayo dun sa unang stitch. And then, chain 3.
double crochet on the same space, chain 2, double crochet sa same space, chain 2, and then on the next chain spaces, nilalagay tayo ng tigi-tigisang double crochet, ay tiga-tigalawang double crochet. So 1 and 2, chain 2, and the next space, dalawang double crochet, on chain 2, on the next space, dalawang double crochet, chain 2, and then dalawang double crochet. So, yun ang gagawin natin guys, up until ma-reach natin tong chain space na to. And, meron dapat 8 na repeats nung design. Okay guys, so dapat ganito na itsura niya guys. After ng ating shell stitch or V-stitch, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repeats ng ating dalawang double crochet, chain 2. So, andito tayo sa shell stitch na to. So, maglalagay lang tayo ng dalawang double crochet, chain 2, and then dalawang double crochet on the same space. Ito yung mga dulo ng ginagawa nating octagon mandala. So, ang next natin gagawin is yung 8 repeats followed by the V-stitch, and work on it around guys, and habol ako sa inyo. So, ito na siya guys. Nagawa na natin mostly yung ating mandala. And this is approximately 28 inches. But, na-stretch pa naman siya. So, mag-stretch siya siguro hanggang 30 inches. And just as I said from the beginning, 30 inches to. Para maging 36, gagawin natin yung outer part or itong 3 last colors and 4 last rounds into treble crochet. So, yan siya guys.